Ito po, nakikita po ninyo ito. Mga OFW yan sa Japan. At marami pang mga Pilipino sa abroad o kung saan man lugar. Yan po ay file, video o picture ng OFW sa mga biyahe ni Pangulong Marcos. Kaya RTBM, salamat sa RTBM. Alam niyo kung bakit ko ipinapakita yan. Kasi kayo pong mga overseas Filipino workers, kayo pong OFW sa buong mundo, kayo po yung napakalaki ng tulong sa ekonomiya ng Pilipinas, ng ating bansa. Alam niyo kung bakit? Kung wala kayo, mahirapan talagang pamahalaan noon hanggang ngayon. Kasi alam ba ninyo na billion dollars ang inyong remittance, hindi lang mga OFW, kung hindi pati yung mga Pilipino nasa abroad na nagpapadala ng pera dito sa Pilipinas. Ang laking tulong nyo sa ekonomiya ng bansa. Kaya ako nababanggit ito. Ngayon po kasi naglabasan na yung mga balita na humina ang ekonomiya ng China, maraming walang trabaho, maraming mga Chinese national ang umaalis ng China. Sa Malaysia may report din na may problema rin ang ekonomiya nila. Ngayon may report na sa UK, United Kingdom, mayroon ding problema ang ekonomiya. Nakukulang din sa panlalapi, madalit sabi. At iba pang mga bansa. Okay? Hindi lang lumalabas siguro sa parte ng Europe, may mga lugar na hirap din. Hindi pa lang lumalabas kasi mayaman sila, hindi ganun kaagad madaling maramdaman. Pero, tayong mga Pilipino, maliit lang ang Pilipinas, tayo'y Asyano, pero malakas ang ekonomiya ng ating bansa dahil sa inyo na mga overseas Filipino workers or mga Pilipinong nagpapadala ng pera dito sa inyong mahal sa buhay sa Pilipinas. At nare-record ng Bangko Sentral ang billion dollars na remittance nyo. Ang laking tulong po ninyo. Kaya aking pinapahalagahan ng channel na ito, Mike Abby Opinions at saka MA Pinoy TV, ang kahalagahan ng OFW. Dahil kayo po ay mga followers ko rin at mga nagsusubaybay dito, kaya ako binabanggit yan para naman humalaman nyo, huwag nyong maliitin ang inyong sarili. Bawat Pilipino na nasa abroad, huwag nyong discourage ang inyong sarili. Malaki ang inyong naitutulong sa pamahalaang Pilipinas. Dahil nga nitong billion dollars remittance. Ang ibang mga bansa, kaya hirap sila, nagkakaroon sila ng parang recession na kakulangan ng pera. Kasi wala naman silang inaasahan siguro malalaking volume ng dollar na pumapasok sa kanila pag mahina ang negosyo. Sa Pilipinas, humina ang negosyo pero malakas ang padala na billion dollars ng mga Pilipino. Yun ang bumubuhay. Yan ang nakakatulong ng malaki. Alam ko at sana po huwag niyong kalimutan, alam po ng gobyerno yung napakalaking tulong ninyo. Alam ng Bangko Sentral, alam ng mga economic manager, alam ng mga ekonomista sa gobyerno at pribadong sektor ang kahalagahan ng remittance ng mga nasa abroad na Pilipino. Ako naman, kaya ko binabanggit ito kasi ito lang ang maitutulong ko sa inyo na iparating ko sa inyo ang inyong malaking ginagampanan at ipagpatuloy pa sana kahit na alam kong masakit, malayo sa pamilya, all weather, malamig o mainit o anumang pagsubok ay nandyan kayo dahil sa inyong pamilya. Di ba? At marami sa mga probinsya. Pag nagpunta ka ng mga bukid, mga baryo, nakikita ka ng mga konkreto mga bahay, simentado at malalaking mga bahay. Tanong mo kung sino may-ari, OFW. Di ba? Kasi masakit man ang katotohanan kung dito talaga magtatrabaho ka sa Pilipinas, hindi ganun kadali na kumita ng malaking pera. Kasi dito may minimum wage at maliit lang. So hindi mo kaya talagang ganun kadali makapagpuntar ka ng malalaking mga bahay kung dito ka lang magtatrabaho. Di ba? Pero sa kabila ng lahat ng pagsubok sa inyo, kayo naman ay nakakatulong ng malaki kahit na hindi nyo masyadong ramdam, pero malaking tulong. Kasi pag maganda ang ekonomiya ng bansa, may pera ang bansa, nagagawa itong mga perang ito, nagagamit para sa pag-develop ng ating mga probinsya at ng ating mga syudad, city at iba pa. Pasweldo sa mga tao, pambili ng medicine, pagpapaaral ng mga batang nag-aaral sa public school, school building, classroom, tulay, mga infrastruktura, irrigation system, food security, medicine, at iba pa. Yan po yung pinaglalaanan. Isipin mo,
kung walang $1 billion remittance ang galing sa OFW, saan kukuha ang Pilipinas kung sakali aasa lang tayo sa business? Eh may mga panahon talagang mahina ang business. Ang business naman hindi naman all weather. Kung minsan niya parang weather lang. Minsan may mga panahong malakas, may panahong mahina. Ayan. Ang ibang mga bansa kaya nakakaramdam ng mga kakulangan at paghina ng ekonomiya nila, kakulangan ng pondo, ng pera sa kailang pang araw-araw na lahat ng mga bayarin at gastusin kasi nga walang inaasahang volume na pera galing sa ibang bansa. Sila ay tayo meron. Kaya mabuhay ang mga overseas Filipino workers. Mabuhay ang mga kababayan natin sa abroad. Malayo man kayo, nalulungkot kayo dahil malayo sa pamilya, pero yung inyong ginagampanan at nagagawa, napakalaking bagay po. Hindi lang sa inyong pamilya, kung hindi sa ating bayan, sa ating bansa. Kaya tama lang na kayo po ay magbigay din ng mga reaksyon at comment pagka sumusobra ang politika rito ng mga politiko na kadalasan o meron personal interest lamang. Tama lang na kayo po mag-react din. Pero sana naman yung nasa abroad, huwag kayong paggamit sa mga naninira lang, intriga lang, fake news lang, na walang ginawa ng hanap buhay ang paninira kahit walang katotohanan. Ginawa ng hanap buhay ang pang-iintriga para lang ho sa kailang interest pero wala namang katotohanan. Kasi hindi nila madala sa korte ang lahat ng kanilang allegation, ang lahat ng kanilang sinasabi kasi alam nila mababaw ang ebidensya nila. Baka wala pa nga, paninira lang. Huwag kayong mapaniwala sa ganon. Tumutulong kayo sa gobyerno, nagmamalasakit kayo sa ating gobyerno, pero huwag kayong paninlang sa mga nangnilinlang para lang sa kanilang mga interes. Lalo na po yung ibang mga nasa social media, talagang interest lang nila ang hinahanap nila at ginagawa nila. Hindi yung interest ng majority ng gobyerno at pagsuporta. Tayo at ang aking mga channel, laging sumusuporta sa ating administrasyon. Kahit sino pa maging presidente, susuportahan natin ang administrasyon kasi ang administration, taong bayan. Ang gobyerno ay Pilipino ang may-ari. Kaya kahit sino ang presidente, dapat ating pagmalasakitan ng ating gobyerno. Hindi ba? Yan po yung tamang prinsipyo. Yung mga kumukontra dahil ang akala nila weather. Lalo na yung ibang mga vlogger dyan, sinasabi niya, papaano na pagka si Marcos nawala? Saan ka pupulutin? Aba, parang kala mo, pag nawala si Marcos at silang naupo, kanila na yung gobyerno. Yan ang feeling kasi nung iba na mga DDS. Akala, pag sila napunta sa kapangyarihan, akala nila kanila ng gobyerno. Para yung amo nila. Ang feeling kanila yung gobyerno pag napwesto. Nakalimutan ang pag-aari ng gobyerno, nakalimutan nilang temporary lang ang kanilang posisyon. Kaya kahit sino ang pangulo, kung may malasakit ka sa bansa at sa Pilipino, hindi ka mamumblema. Ang namumblema lang pag nagpalit ang gobyerno, kung ikaw talaga ay pinagmamalasakitan mo lang ay pangulo o yung political party or pamilya na iyong pinagmamalasakitan. Dapat ang pinagmamalasakitan, maliban sa iyong sariling pamilya, ay taong bayan at ang gobyerno yon. Hindi lang pangulo. Nandyan ang pangulo para ipatupad ang mga batas, para igabay tayo, pero ang gobyerno, yung estado, yun ang mahalaga na pagmalasakitan natin.